Okay, so magandang araw. Natapos na natin ang kabanata 1 hanggang 15 ng Ibong Adarna. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang ika-16 hanggang sa ika-30 kabanata ng Ibong Adarna. Okay? So umpisahan na natin. Kabanata 16, Bagong Paraiso. Malaparaiso ang kabundukan ng Armenia, sagana sa lahat ng bagay ang nasabing kabundukan at maraming hayop ang naninirahan dito. Sa bundok na ito naninirahan at nagtago si Don Juan sa takot na maparusahan ng kanyang amang hari dahil sa nagawang kasalanan. Nahiya nang humarap si Don Diego kay Don Juan dahil sa pagtataksil na ginawa ng dalawa dito. Bagamat di sumang-ayon si Don Diego nung una sa plano ni Don Juan na manirahan sa gubat kasama si Don Juan, nagtagumpay pa rin ito sa pagsulsol na mapapayag si Don Diego sa plano. Tinanggap naman ni Don Juan ang dalawang kapatid na makasamang manirahan sa bundok dahil mahal niya ang mga ito. Masayang namuhay ang tatlo sa Armenia habang nakatira sa isang magarang bahay na gawa sa kahoy. Isang araw, napagkasunduan na tuklasin ng tatlo ang hiwaga ng kabundukan ng Armenia. Kabanata 17. Ang balon sa Armenia. May natuklasang balon ang tatlong prinsipe. Gawa ito sa marmol at ginto. May mga ukit na natatabunan na ng lumot. Napagdesisyon ng bumaba ni Don Pedro gamit ang lubid na naroon, ngunit 3 di pa lang ang naaabot nito dahil sa sobrang takot sa dilim. Sunod na sumubok si Don Diego, ngunit ganon din ang kinalabasan. Si Don Juan lang ang nakatagal sa ilalim ng balon at hindi pa ito bumabalik. Hinawa ang nararamdaman ni Don Pedro habang si Don Diego naman ay nag-aalala dahil hindi pa umaahon ng kapatid mula sa balon. Kabanata 18, si Doña Juana. Narating na Don Juan ang pinakailalim na bahagi ng balon. Tumambad sa kanyang isang mabulaklak na paraiso at palasyo na gawa rin sa ginto at pilak. Nakita rin niya ang isang magandang dalaga na si Doña Juana. Namangha ang dalaga dahil sa narating ni Don Juan ang lugar na iyon. Lumuhod ang prinsipe sa harap ng dalaga upang magpakilala. Humingi nito ng paumanhin dahil sa mapangahas na pagpunta sa lugar. Inamin ni Don Juan na may nararamdaman siyang pag-ibig sa dalaga. Hindi naman siya nabigo dahil ganun din ang naramdaman nito para sa prinsipe. Yan, so narating ni Don Juan yung kaharian sa ilalim ng mahiwagang balon. At agad niyang nakita si Doña Juana at agad naman itong nakaramdam ng pag-ibig sa dalaga. At syempre dahil sa kakisigan ni Don Juan, ganun din ang naramdaman ni Doña Juana. Kabanata 19, Bantay na Higante. Sinasabi ni Doña Juana na may higante na nagbabantay sa hardin. Dumating ang higante dahil sa may naamoy siyang tao. Nung makita ng higante si Don Juan ay laking tuwa nito dahil hindi na niya kailangan pang mamundok dahil meron na siyang makakain. Nagalit si Don Juan at kinalaban ng higante gamit ang kanyang matulis na espada. Natalo ni Don Juan ang higante. Hiniling na Doña Juana na iligtas din ang kanyang kapatid na si Doña Leonora dahil ayaw nitong lumisan ng mag-isa. Binalaan niya si Don Juan na mag-ingat dahil mas mabagsik ang bantay ni Prinsesa Leonora. Walang iba kundi ang serpyenteng may 7 ulo. Mahirap itong makalaban dahil kahit natagpasin ang ulo nito ay muling tutubo at mabubuhay. Matatagpuan si Prinsesa Leonora sa di kalayo ang palasyo. Ito ang palasyong may malaking hagdanang ginto. Kabanata 20. Si Prinsesa Leonora. Nakadungaw si Prinsesa Leonora sa bintana nang makita ng prinsipe. Ngunit higit itong maganda kaysa kay Doña Juana kaya mas humaling si Don Juan sa kanya. Nagalit ang prinsesa at tinanong kung sino siya. Pinalayas ni Prinsesa Leonora si Don Juan sa lugar na iyon dahil alam niyang malapit nang dumating ang serbyente. Nagtapat ng nararamdaman si Don Juan kay Prinsesa Leonora dahil dito'y nakalimutan niya na naghihintay pala si Doña Juana sa labas.
Nangamba ang prinsesa at baka mapako ang pangako ng prinsipe sa kanya. Naramdaman nila ang malakas na pagyanig ng lupa. Kabanata 21. Ang serpiente. Umakyat ng hagdan ang serpiente at agad itong hinarap ng prinsipe. Muntik na siyang lingkisin ng serpiente, buti na lang at maliksi ang prinsipe at naiwasan niya ito. Tinagpas ng prinsipe ang ulo ng tampalas ng serpiente, ngunit agad itong tumubo. Nakaramdam ng paggal ang prinsipe kung kaya't siya'y nanalangin. Agad naman bumalik ang lakas ng prinsipe. Nagtagal ng 3 oras ang laban. Inihagis si Prinsesa Leonora ang balsamo kay Don Juan upang ihasik sa natagpas na ulo ng serpiente upang hindi na ito muling tumubo. Nagapi ng prinsipe ang serpiente. Inilabas ng balon ni Don Juan ang 2 prinsesa. Natuklasan ni Don Pedro at Don Diego ang pagkabayani ni Don Juan sa 2 prinsesa at sumidhila naman ang buhi ni Don Pedro dahil sa inggit lalo pat nabighani ito sa ganda ni Prinsesa Leonora. Nung mailigtas ni Don Juan si Prinsesa Leonora sa serpiente ay agad na silang umahon at natuluyan na ngang nalimutan ni Don Juan ang pag-ibig niya kay Doña Juana. Ngunit pag-ahon nila ay nakita ito ni Don Pedro at Don Diego. At itong si Don Pedro ay agad na nabighani kay Prinsesa Leonora. Kaya lalong nagalit itong si Don Pedro dahil nakita niya na ang gusto na Prinsesa Leonora ay si Don Juan. Ang bagong kataksilan. Biglang naalala ni Prinsesa Leonora na naiwan ang singsing na diamante na bigay pa ng kanyang ina. Hindi man sumang-ayon ang prinsesa, binalikan pa rin ni Don Juan ang singsing. Habang bumababa ng balon ng prinsipe, biglang pinutol ni Don Pedro ang pisik kung kaya't nahulog ito. Labis na nanlumo ang prinsesa sa kataksilang ginawa ni Don Pedro. Nang makabalik ang dalawa sa Berbanya, itinanong ng hari kung nasaan ang bunsong anak ngunit pinabulaanan nila na hindi daw nila mahanap si Don Juan. Sa halip ay nakapagligtas sila ng 2 dilag mula sa higante at serpiente. Hiniling ni Don Pedro na ikasal sila agad-agad ngunit sinabi ni Prinsesa Leonora na hindi siya maaaring ipakasal pagkaraan pa ng 7 taon dahil siya ay may panata. Kaya si Don Diego at Doña Juana na lamang ang nagpakasal. So ayaw pumayag ni Prinsesa Leonora na magpakasal kay Don Pedro dahil ang gusto niya talaga ay si Don Juan. Kaya sinabi na lamang niya sa hari na siya ay mayroong 7 taong panata. Kabanata 23, ang lobong tagapagligtas. Naabutan ng engkantadang lobo ang sugatang si Don Juan. Kumuha ito ng 3 boteng tubig sa ilog Jordan. Nilinlang ng lobo ang mahigpit na tagabantay ng ilog. Ipinahid niya ito sa katawan ni Don Juan at agad na numbalik ang lakas. Niyakap ni Don Juan ng lobo. Nagpatuloy na sila sa palasyo upang kunin ang singsing ng Prinsesa Leonora. Sa tulong ng lobo ay madaling nakaahon si Don Juan sa balon. Habang pauwi ng Berbanya ay nakaramdam ng pagod si Don Juan, kaya nagpahinga muna siya sa isang mayabong na punong kahoy. Kabanata 24. Muling pagkikita ng Ibong Adarna. Nagising si Don Juan dahil sa pag-awit ng Ibong Adarna. Sa pag-awit nito, isinalaysay niya ang dahilan kung bakit siya tumakas at kung ano ang masamang balak ng 2 niyang kapatid. Sinabihan siya ng Ibong Adarna na magtungo sa Reino de los Cristales, ang kaharian na matatagpuan sa Dakong Silangan. Ang hari dito na si Haring Salermo ay isang tuso at matalinong hari. At may 3 magagandang dilag na supling na sina Prinsesa Isabel, Juana at Maria Blanca. Dapat niyang piliin si Prinsesa Maria Blanca dahil walang kaparis ang ganda nito. Habang umaasang si Prinsesa Leonora ay patuloy na tumatangi sa pagkawala ni Don Juan. So, sabi ng Ibong Adarna, ang hahanapin niya ay si Maria Blanca na nakatira sa Reino de los Cristales. At kalimutan na niya si Prinsesa Leonora. Ngunit itong sa Prinsesa Leonora ay labis na umiibig sa binata. Kabanata 25. Pagtuklas sa bagong mundo.
3 taon na naglalakbay at nawawala si Don Juan. Natagpuan siya ng isang matanda. Binigyan nito ng matanda ng durog at bukbukin na itim na tinapay. Inabutan din siya ng pulot, pukyutan at bumbong. Inutusan ng matanda si Don Juan na pumunta sa ikapitong bundok at hanapin ang isang ermitanyo. Inabot ng matanda ang isang maliit na baro at sabihin daw na galing ito sa kanya. Kabanata 26, ang pagtangis ng Prinsesa Leonora. Walang tigil ang pagtangis o pag-iyak ni Prinsesa Leonora habang si Don Juan naman ay naghahanap ng ibang kapalaran. Patuloy na nagdurusa ang prinsesa at hindi pinagbuksan ng sino mang kumakatok sa tuwing malalaman niya na hindi iyon si Don Juan. Nagngit-ngit sa galit si Don Pedro dahil si Don Juan pa rin ang laman ng puso ni Prinsesa Leonora. Nagdaan pa ang 5 buwan na paglalakbay at natapos na ng 7 ulit ang paghihirap ni Don Juan bago tuluyang nakarating sa dampa ng ermitanyo. Sinasabi ng matanda, nakarating sa dampa na ermitanyo na sinasabi ng matanda. Okay, Kabanata 27. Huling bundok. Sa wakas ay nakita na rin ni Don Juan ang ermitanyo sa ikapitong bundok. Nagalit ang ermitanyo dahil binulabog ito. Iniabot ni Don Juan ang barong nagmula sa matandang tumulong sa kanya. Nabatid ng ermitanyo ang pakay ng prinsipe. Ngunit sa loob ng 500 taon na paninirahan ay hindi pa rin ito nabatid ang Reino de los Cristales. Pinatunog ng ermitanyo ang kampana at nagdatingan ng mga hayop sa Armenia, subalit wala pa ring nakakaalam kung nasaan ang reyno. Ibinigay ng ermitanyo ang baro kay Don Juan at inutusan ng Olecornio na ihatid ito sa bahay ng kapatid ng ermitanyo. Nakita ni Don Juan ang isa pang ermitanyo na may mahabang balbas na sayad na sa lupa. Nagalit ang ermitanyong ito dahil binulabog niya ito. Inabot ni Don Juan ang pinadalang baro na pinanggalingan nito. Nalaman din ng ermitanyo ang balak ng prinsipe. Ngunit sa 800 taong paninirahan niya dito ay di rin niya batid kung nasaan ang hinahanap na kaharian. Pinatunog din niya ang kampana at agdatingan ng mga ibon, ngunit wala din sa mga ito ang minsan nang nakarating sa nasabing kaharian. Ang higanteng agila. May isang higanteng agila ang biglang dumating. Nagalit ang ermitanyo dahil bili na kapag narinig na ang tunog ng kampana ay dapat nakabalik na ang lahat ng ibon. Humingi ito ng tawad at sinabing nanggaling pa siya sa isang malayong lugar na kahit mabilis na ang kanyang pagtipag ay hindi pa rin umabot dito. Sinabi ng ibon na siya nagtungo sa Reino de los Cristales. Ikinuwento ng agila kung gaano karikit ang kahariang gustong puntahan ni Don Juan. Inutusan ng ermitanyo ang agila na dalhin doon si Don Juan. Sinabi ng agila na ang paglalakbay ay aabutin ng mahigit 1 buwan ng paglipad bago makarating sa banyo ni Maria Blanca. Ipinasama din ng ermitanyo ang laksalaksang ibon upang may tagadala ng mga gamit at pagkain ni Don Juan. So, natuwa itong si Don Juan dahil sa wakas ay may nakaalam na kung nasaan ang kanyang hinahanap na kaharian. Kabanata 29, ang kaharian ng Reino de los Cristales. Nakarating na rin sa wakas si Don Juan sa Reino de los Cristales. Kahit na naubusan na sila ng pagkain sa unang buwan pa lang ng paglalakbay, lumapag ang agila sa banyo ni Doña Maria Blanca. Pinagkubli ng agila si Don Juan sa halaman upang hindi ito makita. Naaninag nila ang 3 magagandang dilag. Ngunit mas umangat ang maladyosang kagandahan ni Maria Blanca kung kaya't nabihag agad ang puso ni Don Juan. Naghubad si Prinsesa Maria Blanca at lumusong na sa tubig. Sinamantala ni Don Juan ang pagligo ni Maria Blanca at agad na kinuha ang saplot at hinalik-halikan nito. Nagalit ang prinsesa sa pagkawala ng kanyang saplot at nagbanta na papatayin niya ang sinumang kumuha nito. Kabanata 30, si Prinsesa Maria Blanca. Galit na hinanap ni Maria Blanca ang lapastangang kumuha ng saplot niya. Agad na inilantad ni Don Juan ang sarili at agad na humingi ng tawad. Dahil sa amo ng prinsipe ay humupa ang galit ni prinsesa.
Agad na nagkaibigan ng dalawa. Ipinakilala ni Don Juan ang sarili habang si Maria Blanca naman ay agad na binalaan ng prinsipe na tuso at matalino ang kanyang ama na si Haring Salermo. Dagdag pa niya, ang sinumang nabigo sa pagsubok ng kanyang ama ay ang sinumang nabigo sa pagsubok ng kanyang ama sa mga nandiligaw ay nagiging bato. Agad na inihanda ni Don Juan ang sarili. Okay, hanggang dito na lang muna. Ang mga susunod po na kabanata ay kayo na po ang babasa or ipapasa ko na lang po ang PowerPoint upang kayo naman ang tumuklas kung ano yung mga kasunod na pangyayari. Ano ba yung kakaharapin ni Don Juan sa kamay ni Haring Salermo? Magkatuluyan kaya sila ng Maria Blanca? At paano na si Prinsesa Leonora? Ano ang mangyayari sa kanya? Babalikan kaya ito ni Don Juan? So kayo na po ang tutuklas nito. Ang ipapasa ko na lamang po sa inyo ay PowerPoint presentation. Yun lamang po at maraming salamat.